Kabanata 111. Mayroong tatlong klase ng imbitasyon sa banquet. Una, may normal na imbitasyon. Pagkatapos, nariyan ang VIP na imbitasyon na ilang mga big shot lang ang mayroon. Ang pinakahuli, doon ang Supreme Invitation yung nasa kamay ni Sebastian. Mayroon lamang isang Supreme Invitation, at inihanda ito ni Lord Wavebreaker para kay Sebastian. Kahit na alam niyang halos imposible para kay Sebastian na dumalo sa handaan, kailangan pa rin niyang ipadala ang imbitasyon. Upang matiyak na walang magkakamali, tiniyak ni Lord Wavebreaker na kabisaduhin ng mga defender na namamahala sa piging ang iba't ibang uri ng mga imbitasyon. Kaya naman sa unang tingin ay nakilala ng dalawang defender ang Supreme Invitation sa kamay ni Sebastian. Agad silang nagulat, at pinagpawisan kaagad. Nakaluhod sila sa lupa habang nanginginig. Ang Supreme Invitation ay para sa Supreme One. Nangangahulugan iyon na kahit na ang taong may hawak ng imbitasyon ay hindi ang Supreme One, sila ay isang taong malapit sa kanya. Anuman, hindi nila kayang saktan si Sebastian. Gayunpaman, sinabi nila sa kanya na lumabas ng mas maaga. Sa pag-iisip kung ano ang maaaring mangyari sa kanila, namutla ang mukha ng dalawang defender sa gulat. Hindi sila makapagbitaw ng kahit isang salita. Pwede na ba akong pumasok ngayon? Nakangiting sabi ni Sebastian. Yes. Nauutol na sabi ng mga defender. Lumuhad ka rito at pagnilayan ang iyong mga pagkakamali. Huwag kang bumangon bago ako lumabas, sabi ni Sebastian. 0-0. Wala silang lakas ng loob na magreklamo, sa sandaling iyon, maaari na lamang nilang ipagdasal si Sebastian na pabayaan ang bagay na iyon. Kung hindi, kung malaman ni Lord Wavebreaker ang tungkol dito, patay na sila. Ang hotel ay pinalamutian ng marangya, at maraming mayayamang elite ang dumating kanina. Ang mga maaaring dumalo sa piging ay pawang makapangyarihang mga individual. Hindi lang mga elite mula sa Ravenview City. Mayroon ding mga elite mula sa ibang bahagi ng Wave City. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila sa kabuuan. Gayunpaman, kahit na ang mga matataas na uri ay nahati sa iba't ibang ranggo. Halimbawa, ang pamilya Hunter, ang pamilyang Sage, at ang pamilya ni Lord Wavebreaker ay ilan sa mga nangungunang pamilya sa Wave City. Ang mga nangungunang pamilyang ito ay nakaupo sa unang dalawang hanay. Samantala, nakaupo sa gitna ng bulwagan ang apat na prestihiyosong pamilya sa Ravenview City at mga pamilya mula sa ibang mga lungsod na may katulad na hanay. Sa wakas, naroon ang mga medyo mahihinang pamilya, tulad ng pamilya ni Tyler Cadwell. Nang pumasok si Sebastian sa kanyang wheelchair, napansin agad siya ng mga tao. Hindi ba iyon ang walang kwentang manugang ng pamilya Smith? Bakit siya nandito? Nakipaghiwalay na si MS Lillian sa kanya, kaya hindi na siya parte ng Smith family. Paano siya nakapasok ng walang imbitasyon? Maraming tao ang dumalo sa birthday event 2 araw na ang nakakaraan, kaya alam nila kung ano ang nangyari. Hindi ito lugar para sa isang lumpo na tulad mo. Umalis ka na dito. Galit na lumapit si Lionel kay Sebastian habang sinisigawan niya siya. Ngayon ang araw na gagawin ni Lord Wavebreaker na inaanak niya si Lionel. Magiging engaged din si Lionel kay Lillian. Sa madaling salita, iyon ang dalawang pinakamahalagang sandali sa buhay ni Lionel. Hindi niya hahayaang sirain ito ni Sebastian. Hindi mo ito tahanan, kaya pwede akong pumunta kung kailan ko gusto. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Nakangiting sagot ni Sebastian na walang anumang emosyon. Bagamat hindi siya nagsasalita ng malakas, malinaw ang pagsasalita niya para marinig siya ng buong lugar. Brat, may death wish ka talaga, no? Galit na galit si Lionel. Susuntukan na sana niya si Sebastian kung hindi ito nararapat. Ikaw ang unang nang provoke sa akin. Ngayon, sinisisi mo ako sa paggawa ng eksena. Hindi mo ba naisip na nakakatuwa? Tanong ni Sebastian. Pumunta ka sa imbitasyon namin, kaya kailangan kitang itaboy dito. Itinaas ni Lionel ang maput na tingin kay Sebastian. Kakasabi mo lang na pumasok ako sa imbitasyon mo. Nagsimulang tumawa si Sebastian. Hindi nga ba? Matapang na sinabi ni Lionel, kailangan naming lahat ng imbitasyon para makapasok. Huwag mong sabihin sa akin na may sariling imbitasyon ang isang basurang gaya mo. Tama ka, Mr. Lionel. Tumayo si Tyler at sinabing, ang isang walang kwentang basurang tulad niya ay hindi kailanman makakakuha ng imbitasyon. Ipinakita niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang manugang ng pamilyang Smith saan man siya pumunta dati. Ngayong hindi na siya bahagi ng mga Smith, naging baldado na siya haha. Tumawa ng malakas si Tyler.
Noong ikinasal siya noon, masaklap siyang sinampal ni Sebastian. Nagkaroon pa siya ng concussion matapos masampal sa bidding event. Galit na galit siya nitong mga nakaraang araw na pangarap pa niyang makaganti kay Sebastian. Gayunpaman, masyadong malakas si Sebastian at nagkaroon pa ng proteksyon ng pamilya Smith. Hindi niya magawang makaganti. Ngayon, ang mga binti ni Sebastian ay baldado, at nagkaroon siya ng hidwaan sa Smith family. Wala nang dahilan si Tyler para mag-alinlangan pa. Si Sebastian ay nanatiling kalmado at nakolekta. Tyler, hindi na ba masakit ang mukha mo? Nang marinig iyon ni Tyler ay agad siyang nagalit. Napakayabang mo pa rin kahit baldado ka na. Kapag tapos na ang handaan, parurusahan kita. Nakangiting sabi ni Maria, Honey, hindi na kailangang magalit dahil sa isang basurang mamamatay pa rin. Pagkatapos ng piging, hindi na natin kailangang magtaas ng daliri. Hinding-hindi siya papayagan ni Mr. Lionel. Go! Sinaktan pa niya si Mr. Gabriel. I bet hindi siya mabubuhay para makita ang araw bukas. Sumang-ayon ang karamihan na may kasamang tango. Napakaraming tao ang talagang nasaktan ni Sebastian. Noong una, nasaktan niya ang 3 sa 4 na prestihiyosong pamilya. Pagkatapos, pinagalitan niya sina Gabriel, Jordan, at Lionel. Karaniwan, ang isang tao ay mapapahamak pagkatapos masaktan ang sinuman sa kanila. Ngayon, marami sa kanila ang nasaktan ni Sebastian, sa kabila ng pagkakatali sa isang wheelchair. Tila selyado na ang kanyang kapalaran. Tinitigan ni Lionel si Sebastian at nginisyan, malapit na ang ninong ko, Lord Wavebreaker. Kung matalino ka, aalis ka na agad. Kung hindi, sisiguraduhin kong aalis ka sa stretcher. Pwede mong subukan. Tumingin si Sebastian kay Lionel na may nakakaasar ng ngiti. Kanina pa niya tinitiis ang lahat dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkatao. May isa pang mahalagang dahilan. Natatakot siyang kalagkarin si Lillian sa gulo. Kung tutuusin, napakaraming tao ang gustong pumatay sa kanya. Siyempre, hindi yung mga clown ang dahilan ng eksena sa harap niya nung mga sandaling yun. Sa halip, ang Dragonheart, Novastar Organization, at marami pang iba pang nangungunang gangster at underground na organisasyon ang gustong patayin siya. Ngayong hindi na niya kasama si Lillian, wala na silang koneksyon sa isa't isa. Kaya, hindi mahalaga kung ang kanyang pagkakakilanlan ay nakalantad ngayon. Dahil may death wish ka, tutuparin ko para sayo. Naikuyom ni Lionel ang kanyang kamao habang napuno ang kanyang mga mata ng hangarin na pagpatay. Pagkatapos, bigla siyang sumuntok sa ulo ni Sebastian. Kabanata 112. Walang nag-iisip na talagang maglalakas loob si Lionel na magpa-physical sa isang lugar na ganito. Gayunpaman, ito ay naiintindihan. Siya ang supling ng pamilya Walter at pinuno ng departamento ng proyekto sa Phoenix Corporation. Si Lord Wavebreaker ay magiging ninong din niya sa lalong madaling panahon. Kahit na nakapatay si Lionel ng ilang tao sa handaan, walang maglalakas loob na magsalita ng kahit ano. Naisip din nila na hindi siya masisisi ni Lord Wavebreaker pagkatapos malaman ang tungkol dito. Naunawaan ng mga nakakakilala kay Lionel kung gaano siya kalakas. Nang umalis siya sa Ravenview City ilang taon na ang nakalipas, isa na siyang mandirigma. 5 taon na ang lumipas mula noon, at tiyak na bumuti ng husto ang kanyang kakayahan. Maraming tao ang tumingin kay Sebastian na parang nakatingin sa isang patay. Nai-imagine na nila ang madugong eksenang sumabog ang ulo niya mula sa suntok. Gayunpaman, hindi gaanong natakot si Sebastian gaya ng inaakala ng karamihan sa kanya. Sa halip, ngumiti siya. Si Lionel ay isang mid-level na mandirigma, at iyon ay kahanga-hanga para sa isang normal na tao. Madali niyang labanan ang 10 tao ng mag-isa. Parang nag-iisang langgam si Sebastian sa harap ni Lionel. Kahit na walang suntok ang ibinato ng huli, madali pa rin niyang napatay si Sebastian gamit ang kanyang lakas mag-isa. Nang malapit ng dumapo ang suntok niya sa ulo ni Sebastian, isang figure ang biglang lumitaw sa ere. Pagkatapos, isang sipa ang dumapo sa braso ni Lionel. Agad namang nabigla si Lionel nang maramdamang mabali na ang braso nito. Ang sakit ay tumagos sa kanyang mga buto. Isang magandang figure ang dumapo sa tabi ni Sebastian, at si Natalie iyon. Nagulat at galit na galit si Lionel sa parehong oras. Natalie, ano ang ibig sabihin nito? Si Natalie naman ang hamarang sa suntok. Siya ang scion ng Green family at secretary ng Supreme One. Ang hotel ay pag-aari din ng kanyang pamilya. Naturally, siya ay may karapatan na naruroon.
Alam din niyang nandoon si Sebastian sa araw na iyon kaya naman matagal na siyang naghihintay sa hotel. Kaibigan ko si Mr. Wilder. Kung may manggahas na hawakan siya, dadaan muna sila sa akin. Walang emosyon ang tono ni Natalie. Ang mga taong ito ay paulit-ulit na pinapahiya si Sebastian, at matagal na siyang galit dito. Hindi pa siya binibigyan ng pahintulot ni Sebastian na kumilos. Kung hindi, matagal na niyang pinarusahan ang mga ito. May kakayahan din siyang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, si Natalie ay isang mahuhusay na practitioner sa simula. Bago niya nakilala si Sebastian, mid-level warrior na siya. Matapos ang gabay at tulong ni Sebastian, nakagawa na siya ng isang pambihirang tagumpay bilang isang makaranasang mandirigma. Walang masyadong tao na kayang lumaban sa kanya ng mag-isa. Galit na galit si Lionel. Natalie, kakalabanin mo ba talaga ako para sa isang basurang tulad niya? Kung si Mr. Wilder ay isang basura, mas masahol ka pa sa isang basura. Sigaw ni Natalie. Ang lakas ng loob mong ipahiya ako. Sa maniwala ka o sa hindi, sisirain ko ang Green family. Galit na sigaw ni Lionel. Sino ka para sirain ang pamilya ko? Ganti ni Natalie. Ang pamilyang Green ay isa sa 4 na prestihiyosong pamilya. Maaaring makapangyarihan ang pamilyang Walter, ngunit hindi sila gaanong mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Green. Siyempre, confident si Natalie dahil suportado siya ni Sebastian. Sa kanyang pag-alalay sa kanya, kahit 100 pamilya ay walang magawa tungkol sa pamilyang Green, lalo na sa pamilyang Walter. Buong pagmamalaking sinabi ni Lionel, maaaring makapangyarihan ang pamilyang Green, ngunit mahina pa rin sila kumpara sa pamilyang Walter. Siyempre, hindi sapat ang kapangyarihan ng pamilyang Walter upang sirain ang iyong pamilya ng mag-isa. Gayunpaman, kailangan ko lang ipaalam sa aking ninong ang tungkol dito, at madali niyang mabubure ang mga Green. Tumanggo ang mga tao bilang sumang-ayon. Si Lord Wavebreaker ang pinakamataas sa food chain. Hindi ka pani-walang madali para sa kanya na alisin ang isang maliit na pamilya mula sa mukha ng Earth. Tama iyon. Kahit na ang Green family ay isa sa 4 na prestihiyosong pamilya sa Ravenview City, maliit pa rin silang pamilya kung ikukumpara sa ibang bahagi ng Dragotha. Maging ang pamilyang Hunter, na siyang nangungunang pamilya ng Wave City, ay isang pangalawang rate na pamilya lamang. Bakas sa mukha ni Natalie ang pagkadismaya. Hindi mo pa ninong si Lord Wavebreaker, pero non-stop na ang tawag mo sa kanya. Mag-ingat ka, baka kailanganin mong lunukan ang mga salita mo, makahulog ang sabi nito. Ang mga salita ni Lord Wavebreaker ay pinal. Dahil sinabi na niya na gagawin niya akong anak, napagdesisyonan na. Ipinagmamalaki at nasisiyahan si Lionel. Ilang araw na ang nakararaan, nang ang kataas-taasang isa ay nagpaplano na magkaroon ng isang piging, sinubukan ni Lionel ang kanyang makakaya upang makuha ang kanyang mga kamay sa imbitasyon para sa Panginoon Wavebreaker. Nagawa niyang makilala si Lord Wavebreaker sa pagkakataong iyon, at sinimulan niya itong purihin ng walang tigil. Binanggit niya kung gaano siya nagustuhan ng Supreme One para magkaroon ng magandang impresyon sa kanya si Lord Wavebreaker. Pagkatapos, iminungkahi niyang maging godson ni Lord Wavebreaker. Sa hindi inaasahan, ang Diyos ng digmaan ay talagang sumang-ayon dito. Tuwang-tuwa si Lionel, at akala niya siya ang pinili. Sa kanyang relasyon kay Lord Wavebreaker, naging maayos ang kanyang landas sa pag-promote sa Phoenix Corporation. Ano ngayon kung ninong mo si Lord Wavebreaker? Siguro nga suportado ka niya, pero nasa akin ang suporta ng Supreme One. Pagmamalaki ni Natalie. Sekretarya ka lang. Walang paraan na mataas ang tingin sa iyo ng Supremo. Sa kabilang banda, dahil godson ako ni Lord Wavebreaker, baka magkaroon ako ng pagkakataon na makilala ang Supremo sa hinaharap. Sino ang nakakaalam? Baka magustuhan niya ako kaya gagawin niya rin akong godson. Lalong natuwa si Lionel habang iniisip ito. Ayon sa kanyang narinig, ang Supremo ay walang anak. Kung siya talaga ay maaaring maging godson ng Supremo, iyon ang gagawing kahalili niya ng Supremo. Hindi napigilan ni Natalie ang mapatawa. Akala niya ay katawa-tawa si Lionel. Una, pinahiya niya si Sebastian at ninakaw ang kanyang asawa. Tapos, pinangarap niyang maging ninang ng iba. Talagang hindi ito kapani-paniwala. Hindi rin napigilan ni Sebastian ang pagtawa. Karapat-dapat ka pa bang maging ninang sa pagiging hamak? Ang lakas ng loob mong magpanggap na Supreme One. Sa tingin ko gusto mo na talagang mamatay. Sigaw ni Lionel. Tapos, tumingin siya kay Natalie. Narinig mo siya ngayon lang. Ang pagpapanggap bilang Supreme One ay isang malaking krimen.
Paprotektahan mo pa ba siya? Hanggat nandito ako ngayon, dapat dumaan muna sa akin ang sino mang gustong madikit sa kanya, kampanteng sabi ni Natalie. Sa likod ni Sebastian, kahit si Lord Wavebreaker ay hindi siya matakot. Natalie, ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Matigas na sabi ni Lionel, huwag mong isipin na maaari kang maging lawless dahil lang sa sekretarya ka ng Supreme One. Kapag nalaman niya ito, hindi ka niya papakawalan ng ganon kadali. Hindi mo kailangang alalahanin yon. Kung talagang kaya mo, pwede mo akong isumbong sa Supreme One. Hindi ako natatakot, sabi ni Natalie. Kabanata 113. Galit na galit si Lionel. Gayunpaman, wala siyang magawa tungkol kay Natalie sa sandaling iyon. Kaya ngayon lang niya napigilan ang galit sa kanya. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya. Pagdating ni Lord Wavebreaker, sasabihin sa kanya ni Lionel ang ginagawa ni Natalie. Si Evelyn ay nakaupo sa unang hanay, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak. Talagang maswerte sa babae ang basurang yun. Kakahiwalay lang niya sa anak natin, tapos may relasyon na agad sila ni Natalie. Napakawalang hiya. Napaawang ang labi ni Lyra. Madalas mukhang walang pakialam si Natalie. Hindi ko inasahan na ganito kagulo ang pribadong buhay niya. Gaano kadesperado na ba siya para pumatol siya sa isang lumpo? Mismo. Ang landi niya, naiinis na sinabi ni Evelyn. Lumingon si Natalie kay Sebastian at sinabing, Mr. Wilder, malapit na po si Lord Wavebreaker. Maghahanda na po ako. Tumanggaw si Sebastian at lumapit sa isang mesa sa likod ng hall sa kanyang wheelchair. Lumayo ka sa amin. How dare a beggar like you wish to sit with us? Bakit hindi ka tumitingin sa salamin? Malakas na saway ni Tyler. Nagalit siya nang makita niya si Sebastian. Gayunpaman, ang huli ay may suporta ni Natalie, at wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi ibig sabihin noon ay bibitawan na niya ang pagkakataong ipahiya si Sebastian. Maria, kung tama ang pagkakatanda ko, may nakaplano kang kasal sa basurang, tama ba? Tanong ng isang fashionable na babae. Tama. Buti na lang at mas nakakaalam ako noon at na-cancel ang kasal. Kung nagpakasal ako sa isang taong walang kwenta gaya niya, mas gugustuhin ko pang mamatay na lang, panunuya ni Maria. Nang marinig iyon ni Sebastian, sinabi niyang may mahinang ngiti, hindi magtatagal, malalaman mo na ang pagkansela sa kasal ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buong buhay mo. Ang lakas naman ng loob mo para magmataas ka, basura. Wala ka talagang kahihiyan. Kalimutan mo na ako. Kahit na ang mga bumpkins sa nayon ay iisipin na kasuklam-suklam ka. Si Natalie lang ang magkakagusto sa iyo dahil nagkaroon siya ng acquired taste, Maria. Sinisigawan. Bakit ka nag-aaksaya ng hininga sa basurang ito? Umalis ka na dito. Galit na sigaw ni Tyler kay Sebastian. Ngumiti si Sebastian at hindi nagsalita. Pagkatapos, pumunta siya sa isang bakanteng upuan sa gitnang bahagi. Iyon ang mesa ng pamilya Harris. Nang makita ni Steven si Sebastian, puno ng galit ang mga mata nito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin na parang gusto niyang balatan ng buhay si Sebastian. Alis. Walang karapatan ang basurang gaya mo na umupo dito. Parehong galit ang mga mata ni Quinten habang sinisigawan niya si Sebastian ng malakas. Kinalinisan niya si Sebastian mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mayroon lamang siyang isang anak, ngunit sinira ni Sebastian ang mga alahas ng pamilya ni Steven. Si Quinten ay hindi na maaaring magkaroon ng mga apo ngayon, at ang kanyang pagkamuhi kay Sebastian ay napakalaki. Talagang wala kayong karapatang umupo sa tabi ko. Hindi naman talaga galit si Sebastian. Pagkatapos, dumating siya sa unang hanay. Tumayo ulit si Lionel, at pinandilatan niya si Sebastian. Huwag mong isipin na maaari kang maging lawless kung suportahan ka ni Natalie. Ang mga upuan dito ay nakalaan para sa mga elite. Kahit na ang huling ilang hanay ay nakalaan para sa mga may net worth na hindi bababa sa $1 bilyong. At tanging mga taong may net worth ng higit sa 10 bilyon ay maaaring umupo sa gitnang seksyon. Tungkol sa unang Hilire. Kakailanganin mo ng hindi bababa sa 50 bilyong halaga ng net worth upang maupo dito. Alinman iyon, o kailangan mong maging isang taong may kahalagahan upang mapunta rito. Isang walang kwentang basura na tulad mo, wala akong karapatang pumasok sa gusali kung hindi dahil pinapasok ka ni Natalie. Napangisi si Evelyn. Tama si Mr. Lionel. Kailangan alam natin kung saan tayo lulugar. Ang isang walang kwentang basurang tulad mo ay pwede lang maupo sa tabi ng basurahan. Sumulat din sa mukha ni Lyra at Belinda ang panghahamak.
Gayunpaman, wala silang sinabi. Kung tutuusin, natikman na nila noon ang galit ni Sebastian, at natatakot silang mabaliw na naman ito. Nakita ko. Tumanggaw si Sebastian. Tapos, malakas niyang sinabi, so saan ako uupo with my net worth of trillions? Trillions. Ha ha ha. Nang marinig nila ang sinabi Rilya, biglang nagtawanan ang buong lugar. Walang naniwala sa kanyang mga salita, at akala nilang lahat ay nambobola siya. Talagang hindi siya nag-iisip bago siya magsalita. Alam ba niya kung magkano ang $1 trilyong? Ang pagkakaroon ng $1 trilyong ay nangangahulugan na ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng 10,000. Saan galing itong clown na to? Pumunta siya dito para lang ay entertain tayo, di ba? Nagsimula siyang kotsain at tawanan ng lahat. Maging si Lilian ay hindi napigil ang umiling at bamaantong hininga. Alam niya kung gaano kamahal ni Sebastian ang bluffang, ngunit naisip niya na wala na ito sa kamay. Maaaring wala kahit $1 trilyong halaga ng net worth kung isasama nila ang net worth ng lahat. Kalmadong sinabi ni Lionel na nakangiti, dahil may net worth ako na nasa trillions, lahat kayo ay walang karapatang umupo sa tabi ko. Ngumisi si Lionel, Sebastian, aaminin ko, ikaw talaga ang pinakawalang hiyang tao dito. Puro katarantaduhan ang lalabas mo, at hindi ka man lang nahihiya dito. Anong problema? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tanong ni Sebastian. Siyempre hindi. Tanungin mo na lang ang lahat ng nandito kung may naniniwala ba sa'yo, sabi ni Lionel. Kung ganun, paano kung mayroon talaga akong ganun kalaking pera? Tanong ulit ni Sebastian. Kung talagang mayroon kang $1 trilyong, luluhod ako sa harap mo at tatawagan kang sir. Ngumisi si Lionel. Nananatili pa rin ang tanong. Meron ka ba nun? Ngumiti si Sebastian at hindi nagsalita. Bigla siyang tumayo. Nabawi na ang walang kwentang basurang iyon. Nagulat si Lyra. Then, she gritted her teeth. Paano kung makatayo siya? Wala pa siyang silbi, sabi ni Lionel. Tumanggaw si Jordan bilang pagsang-ayon. Tama ka, Mr. Lionel. Kahit gumaling na ang mga paa niya, hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na isa siyang walang kwentang basura. Iniunat ni Sebastian ang likod pagkatapos tumayo. Iyon ang unang pagkakataon na tumayo siya matapos mabali ang kanyang mga paa. Siyempre, hindi pa ganoon katagal, wala pang kalahating buwan ang lumipas mula noon. Ang isang normal na tao ay hindi makaka-recover kahit makalipas ang kalahating taon matapos mabali ang kanilang mga binti. Kahit na gumaling ang kanilang mga binti, hindi magiging maayos ang kanilang mga binti. Gayunpaman, gumaling si Sebastian sa loob lamang ng kalahating buwan, at maayos na siya ngayon. Para bang hindi nabali ang kanyang mga paa noong una. Pinatunayan nito kung gaano kagulat ang kanyang paggaling, liyon ang dahilan kung bakit siya ay isang banal na mandirigma. Pambihira ang isang banal na mandirigma. Siya ay karaniwang nalampasan ang mga limitasyon ng isang normal na tao. Umalangaw-ngaw ang mga ingay sa buong katawan niya. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kaginhawaan at kasiyahan. Pagkatapos noon, confident siyang naglakad papunta sa stage. May isang mesa na may list ang upuan, at ito ay inihanda para kay Lord Wavebreaker. Anong ginagawa ng basurang yan? Huwag mong samay balak siyang umupo sa trono. Sebastian, alam kong may death wish ka, pero yon ang trono ng ninong ko. Galit na sigaw ni Lionel. Sebastian, bumaba ka na. That's not a seat that you can have, nag-aalalang tawag din sa kanya ni Lilian. Pero, parang walang narinig ni Sebastian ang sinabi nila. Umupo siya sa trono habang naka-cross legs. Tulad ng inaasahan, ang ganda ng upuan na ito. Kabanata 114. Talagang wala na siya sa isip niya ngayon. I can't believe he's actually bold enough to sit on Lord Wavebreaker's throne. That's a crime punishable by death. Kahit si MS Green ay hindi makaligtas sa kanya ngayon. He's disrespecting Lord Wavebreaker, forget about MS Green. Walang makapagliligtas sa kanya ngayon. Balisa at galit na galit si Lilian. Sebastian, can you stop messing around? Bumaba ka na. Tumayo si Sebastian at naglakad pababa ng hagdan. Naisip ni Lionel na natatakot siya at napangisi, Brat, nakaupo ka lang sa trono, at nakita ito ng lahat ng naririto. Kahit na bumaba ka na ngayon, huli na ang lahat. Gayunpaman, maaari kitang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Kung ikaw ay lumuhad ka at humingi ng awa sa akin ngayon, maaari akong maglagay ng ilang mga salita para sa iyo mamaya.
Walang tigil na kinutya ni Lionel si Sebastian. Lumuhad man ang huli at nagsimulang magmakaawa, hinding-hindi siya magsusumamo sa ngalan ni Sebastian. Sinabi niya lang iyon para guluhin si Sebastian. Sebastian, dapat alam ng lalaki kung kailan dapat magpakumbaba. Bakit hindi ka lumuhad at humingi ng awa kay Mr. Lionel? Sinubukan siyang hikayatin ni Lilian. Dapat ba akong lumuhad sa harap niya? Kakayanin niya ba? Tanong ni Sebastian. Walang hiya ka, parating na ang ninong ko. Tingnan natin kung hanggang kailan mo to magagawa, malamig na sabi ni Lionel. Hindi na mapakali si Sebastian sa kanya. Pagkatapos uminom, muli siyang bumalik sa trono. Sa wakas ay napagtanto ng karamihan na hindi siya bumababa sa upuan kanina dahil sa takot. Sa halip, gusto lang niyang uminom. Marami sa kanila ang humanga sa kanyang katapangan. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay kinukutya siya. Narito na si Lord Wavebreaker. Agad na naalerto ang lahat, at mabilis silang lumuhad sa lupa. Lumuhad para salubungin ang God of War. Mabilis na tumakbo si Lilian sa tabi ni Sebastian. Sebastian, nandito na si Lord Wavebreaker. Lumuhad ka na. Nang makita ni Lionel ang nangyayari, galit na galit siya. Gayunpaman, papasok na si Lord Wavebreaker sa bulwagan, at hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang katangahan. Komportable dito. Bakit ako tatayo? Mukhang masaya si Sebastian. Sebastian, nakikiusap ako sa'yo, okay. Please tumayo ka na. Nag-aalala si Lilian habang buong lakas niyang hinayla si Sebastian. Gayunpaman, hindi niya ito maigalaw. Akala ko galit ka sa'kin. Bakit mo pa iniisip ang buhay ko? Tumingin si Sebastian sa mga mata niya habang nagtatanong. Hindi ito ang oras para pag-usapan ito. Bumangon ka na, baka huli na ang lahat. Sa sobrang sabik ni Lilian ay may iyak na siya. Hinawakan ni Sebastian ang mga kamay niya. Nag-aalala ka pa rin sa'kin. Kung ganun, bakit mo gustong makipaghiwalay? Wala nang oras para magpaliwanag ngayon. Bumangon ka muna. Malapit nang lumabas ang mga luha sa mga mata ni Lilian. Hindi ako babangon hanggat hindi mo sasabihin sa akin ang dahilan, matigas na sabi ni Sebastian. Na-offend mo ang napakaraming tao, pati na si Mr. Gabriel. Si Mr. Lionel lang ang makakapagligtas sa iyo, kaya. So pinilit kanyang makipag-divorce di ba? Hinawakan ni Sebastian ang balikat niya. Tumanggo si Lilian. Ngayong alam mo na ang katotohanan, please tumayo ka na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Maganda yon. Hinawakan siya ni Sebastian sa yakap. Tuwang-tuwa siyang mabawi ang nawala sa kanya. Please huwag mong gawin to. Paparating na si Lord Wavebreaker. Sinubukan ni Lilian ang lahat para itulak si Sebastian. Pagkatapos, gusto niya itong hilahin pataas, ngunit hindi pa rin kumikibo si Sebastian. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa bulwagan. Nangunguna sa grupo ang isang lalaking nakasuot ng gintong baluti. Mukha siyang nasa edad 40. Ang lalaki ay mukhang mabangis at mayabang. Kumpiyansa siyang naglakad at naglabas ng dominanteng aura. Para siyang matalas na espada, at lahat ay matatakot sa kanya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. May dalawang lalaking nakasuot ng silver armor na sumusunod sa kanya, at dalawa sila sa 4 na tagapangalaga. Kabanata 115. Sa likod nila ay ang mga general, at si Gabriel ay isa sa kanila. Panghuli, nariyan ang Wave City Defenders sa huling hanay, na perpektong nakahanay. Nagulat si Lord Wavebreaker nang makita niya si Sebastian sa trono sa unang tingin. Greetings, Lord Wavebreaker. Sabay-sabay siyang binati ng lahat, at ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang at paggalang. Bagamat lahat sila ay bahagi ng matataas na klase mula sa buong Wave City, malayo pa rin si Lord Wavebreaker sa kanilang liga. Naglakad si Yale sa harapan ng stage at nakahanda na siyang lumuhad at batiin si Sebastian. Gumalaw ng kaunti ang labi ni Sebastian, at gumamit siya ng palihim na bulong para makipag-usap kay Yale. Sinabi niya kay Yale na huwag ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Mabilis na tumayo si Yale at nag-isip kung paano siya dapat kumilos sa sitwasyong nasa harapan niya. Gayunpaman, inakala ni Lionel at ng iba pa na galit si Lord Wavebreaker. Tinuro ni Lionel si Sebastian at sinaway, Sebastian, walang kwentang basura. Bumangon ka na at lumuhad ka sa harap ng God of War. Humingi ka ng tawad sa kanya. 11. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Humakbang si Gabriel at napag-alitan din. Pagkatapos, lahat ay nagsimulang pag-alitan si Sebastian. Agad na pinagpawisan si Yale dahil sa takot.
Hindi siya makapaniwalang maglalakas loob ang mga taong iyon na pag-alitan ang Supremo. Iyon ay karaniwang hiling ng kamatayan. Wala siyang pakialam kung naghahanap sila ng kamatayan, ngunit ayaw niyang madamay. Bigla namang tumalikod si Yale at sinampal sina Lionel at Gabriel. Nagulat ang karamihan. Inaasahan nilang lahat na magagalit ang Diyos ng digmaan, ngunit naisip nila na dapat niyang paglaruan si Sebastian. Nagtaka sila kung bakit niya sasampalin sina Lionel at Gabriel. Tito Yale, bakit mo ako sinampal? Agrabyado na tanong ni Lionel habang hawak ang namamagang pisngi. Mukhang nagulat din si Gabriel. Sino ang tinatawag mong Uncle Yale? Shut up! Malakas na saway ni Yale. Agad namang nanginag sa takot si Lionel, at tinitigan niya si Sebastian. Naisip niyang tiyak na ikinagalit ni Sebastian ang Diyos ng digmaan at nadamay siya nito. Ganon din ang naisip ni Gabriel, at tinuro niya si Sebastian at pinagalitan, walang kwentang basura, hindi mo ba nakikitang galit na galit ang Diyos ng digmaan? Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon. Maawa ka, Lord Wavebreaker. Dahil hindi mapaniwala ni Lilian si Sebastian, nagplano siyang lamubod at humingi ng tawad sa ngalan nito. Sebastian. Huwag kang lumuhad ng walang dahilan. Hindi mo siya magulang. Walang hiya ka. Mabangis na sigaw ni Lionel, pwede kang mamatay kung gusto mo, pero huwag kang magdawat ng iba. Pagkasabi niya noon ay mabilis na yumuko si Lionel kay Yale. Uncle Yale, siya si Lilian, yung babaeng sinabi ko sa'yo at future daughter-in-law mo. Please huwag kang magalit sa kanya. Si Sebastian, yung basurang yon, siya ang dapat sisihin sa lahat. Ignorante siya at hinahamon niya ang autoridad mo. Pakiusap, payagan mo akong tapusin siya. Hindi. Takot na takot si Lilian. Mabilis niyang itinulak si Sebastian palayo at nagmamadaling tumayo sa harap ni Yale. Pagkatapos, napaluhod siya sa magkabilang tuhod. Sa sandaling iyon, nakita ni Yale ang Serifactir pendant sa kanyang leeg. Pagkatapos, naisip niya kung ano ang ginawa ni Sebastian kanina, at lahat ay naintindihan niya kaagad. Hindi na kailangan ng formalidad, Ms. Smith. Mabilis na tinulungan ni Yale si Lilian na tumayo. Laking gulat niya kaya namutla ang mukha niya. Siya ang babae ng kataas-taasang isa, at hinding-hindi siya mangangahas na ipaluhod ito sa harap niya. Gayunpaman, natuwa si Lionel. Akala niya ay nagiging mabait ang God of War kay Lilian dahil sa kanya.